On the sixth day, man saw many kinds of people on the earth, different in race, color, and creed. And man said, let us create God in our own image. As we think, he thinks. As we hate, he hates. As we kill, he kills. Let us make bombs and missiles in case misunderstanding arise. And man believed. Missile sites and bomb dumps checkered the landscape. And man said, it is good. On the seventh day, man rested. There was a great noise on the face of the earth. Fire consumed the beautiful earth, and there was silence. And the blackened earth now rested to worship the one true God. And God saw all that man had done. And in the silence over the smoldering ruins, God wept. Umiyak. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganito ang mangyayari sa daigdig na sa katauhan kung ang tao ay mananatili nakatalikod sa Diyos. Ano ang asahan natin sa godless society? Mga kapatid ko. Kaya nga tayo mga anak kay Lord at nakakaintindi sa kahalagahan ng panalangin at kapangyarihan ng panalangin ay hindi dapat magsawa ng tiro. Kaya nga ating Santo Papa ay nagmumungkahi, Santo Papa Pope John Paul II pa ay nagsasabi mga kapatid ko at wika ng Pope natin, Pope John Paul II ay ganito. Sabi niya na ang rosary ay mainam na panalangin para sa pamilya, sa ikabubuo ng pamilya at para sa world peace. Amen. Ang pamilya, mga kapatid ko, ang pinaka-core ng society. If the family is destroyed, society is destroyed. If the family is destroyed, church is destroyed. Sapagkat lahat ng mga taong nasa lipunan at membro ng simbahan may pinanggalingang pamilya. Kaya kapag ang pamilya ay wasak, divided, lugmok, at gigiray-giray ang kanilang buhay, anong uri ng lipunan ang ating aasahan? Isang pagulong lipunan, mga kapatid ko. So sa panahon ngayon, mga kapatid, ito'y posibleng mangyari. Wika nga po kaya raw nangyari yung unang digmaang pangdaigdig, the First World War at Second World War, because dahil na daw po sa ang tao ay nakalimot na sa Panginoon. Agree or disagree? Agree. Amen? Ang effect ng paglayo ng tao sa Diyos ay ang pagkakalayo-layo natin sa isa't isa. Mga kapatid sa Panginoon sa Kristo. Kaya napakahalaga nitong pananalangin at ang isang pinakamainam na paraan, mga kapatid ko, to pray and to intercede, mga kapatid ko, ay ang rosaryo, mga kapatid. At sa Fatima, nung siya'y tanungin, nung nagpakita si Mama Mary sa tatlong bata, tanungin ang kanyang pangalan, sinabi niya, I am the Lady of the Rosary. I am the Lady of the Rosary. Kailan ang kapistahan ng Our Lady of Rosary? October 7. October 7. October 7. Ito po ay in-establish noong 1571 ni Pope Pius V, mga kapatid ko. At doon sa Fatima, nung sinabi niya, I am the Lady of the Rosary, tinuruan tayo ni Mary doon to pray the Rosary every day. At doon inihayag yung tatlong sikreto. At ang publicly announced, yung dalawa pa lang. Yun pong conversion ng Russia at yung pagkakaroon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Yung tatlong sikreto, hindi pa nilalantad na simbahan na nasa pag-iingat ng simbahan. Kung anong sikreto yung pangatlo, hindi po natin alam. Pero marahil, yan ay may kinalaman sa nangyayari sa ngayon. Kabi-kabi ng digmaan, kabi-kabi ng mga kalamidad, at binabanggit sa Biblia, yung palang yung tinatawag nating storm surge. Ang Tagalog pala yun ay daluyo ng dagat. At nakalagay sa Biblia, yung katagang daluyo ng dagat. Malilinig yung daluyo sa dagat. Amen, mga kalamidad, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan talaga, mga kapatid, na tayo po'y magsama-sama manalangin.
Hindi kaya ni Obama, hindi kaya ng Amerika o ng G20, yung 20 bansa na makapangyarihan, hindi nila kaya parang bigyan solusyon ang malawakang problema ng mundo. At isang problema ng mundong malawakan na global, global warming. Hindi sa lahat ng lugar nagbabaha, pero pagdating sa global warming, ito yung problema ng buong mundo, mga kapatid. At sinabi ni yung umiikot-ikot dating Amerikano, kalimutan ko ng pangalan, yung nagkakampanya tungkol dyan. Sabi niya, 50 years, si Ako, yan, sabi niya, 50 years from now, mga kapatid, hindi lang tubig ang bibilhin natin, kundi pati oxygen bibilhin na ho natin. Sapagkat hindi na raw mainam lakapin ang hangin sa paligid. 50 years from now. Butas na ang ozone layer. Butas na. Kaya yan ang dahilan bakit sobrang init. Dati-dati ng mga bata na tayo. Pag malapit na yung Disyembre, kami magkakapatid. At hindi lang kami, kundi lahat ng mga bata nagsusuot ng pranela. Nagpa-pranela. Kasi malamig. Ngayon, di mo na maramdaman yan. At di lang tayo ng problema, mga kapatid. Itong mga bansang ito, walang mga kanal, walang mga drainage sapagkat alam nila, hindi sila inuulan. Pero ngayon, inuulan na sila. Yung sa Oman, minapento sa akin, lalaki dito, nung umulan ng malakas, talagang lumubog, yung McDonald's, at yung pare namin nasa lubog. Ganun kalalim ang baha sa Oman, mga kapatid ko. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, kaya napakahalaga na tayo na merong hawak na makapangyarihang bagay ng iba kundi panalangin, ay talagang mag-intercede sa ating pong kapaligiran. Una, isama natin sa panalangin yung mga world leaders. Kaya napakaganda sa Rosary, bawat misteryo, meron tayong tinataas na mga intentions, mga kapatid, no? Na bawat misteryo, meron tayong hinihiling. At kabilang sa ating hinihiling ay ang pag-aari ng Diyos sa isipan ng mga namumuno sa buong bansa. Sapagkat magkamali lang ang isang tao nito sa kanyang desisyon. Wasak ang mundo. At sabi nga, ito daw ay cosmic suicide. Ibig sabihin, ang mundo ang parang nagpatiwakal, mga kapatid ko. Now, allow me to share with you itong aking pagkukuha. Ito po ito po sa Our Lady and Islam. Our Lady, Mama Mary, and Islam. Sabi dito, ito pinakwento ko na. Noong panahon noon, ang pinaka-founder ng Islam ay si Muhammad. Okay. Yun pong mga followers ng Islam, mga kapatid ko, yung mga followers of Islam are known as Muslims. Also, ang tawag sa kanila, Moors. M-O-O-R-S, Moors, or Turks, mga Turko, and Muslim. At sila po yung mga followers ng Islam, mga kapatid ko. Ngayon, itong Muslim, mga kapatid, ay nung pong panahon noon, gusto nila mag-advance at magpalawak ng mga nasasakupan. Katulad ng ginawa ng Kristyanismo, mga kapatid ko. Isa sa mga bansang sinakop ng Muslim ay yung Portugal, no? Portugal. At doon sa Portugal na yun, sinakop nila yun, tumagal sila sa loob ng 100 years, mga kapatid. At yung pinaka-namumuno doon, yung panahon yan, wala na si Muhammad, patay na. At si Muhammad pala ay meron pong anak na dalaga na ang pangalan ay Fatima. At para sa mga Muslim, mga kapatid, si Fatima ay talagang iginagalang at halos pinapahalagahan, iginagalang at nirerespeto ng mga Muslim. Pero sabi ni Muhammad ay ganito, pakinggan po niyo. Sabi niya, of his daughter, Fatima, the founder of Islam, Muhammad, said, patungkol sa anak niya, she has the highest place in heaven after the Virgin Mary. Pangalawa na. Amen. Si Muhammad ang nag-declare na si Fatima ay mayroong highest place sa langit, pero pangalawa lang kay Virgin Mary. Amen, mga kapatid ko? So mga kapatid, sinakop ngayon ng mga Muslim itong Portugal at tumagal sila sa loob ng 100 years. At meron po pinakapuno ng Muslim doon na may anak na dalaga. Na may anak na dalaga, mga kapatid.
At ang dalagang ito ay kapangalan ng anak ni Muhammad na Fatima rin. Ipinangalan kay Fatima, yung kanyang anak na dalaga. At itong kanyang anak na dalaga ay umibig sa isang Katoliko, no? Sa isang, sabi nito, mga kapatid, the village of Fatima was given the Islamic name of the well-loved princess of the nearby castle of Quren. She died at an early age after marrying the Count of Quren and converting to Catholicism. Na-convert itong lalaki ito. Napakakita yun. Ikaw, ang tatay mo, chief ng Muslim, umibig ka sa isang Katoliko Kristiyano, at pagkatapos nagpakasal ka at na-convert ka pa sa pagiging Katoliko, big time to. Big time, mga kapatid ko. At siya'y nagpabautismo, mga kapatid ko. Dumating yung time, after 100 years ng kanilang pananakop sa Portugal, natalo sila ng mga Kristiyano sa lugar na yun. At sila ito umalis. Iniwan nila yung Portugal sapagkat sila natalo ng mga Kristiyano. At itong dalaga, hindi sumama sa ama. Nagpaiwan doon dahil nga doon sa kanyang pagmamahal sa kanyang pinakasalang Katoliko Kristiyano. At doon sila namuhay, mga kapatid ko. At nung namatay, sabi nga, she died at an early age after marrying the Count of Turin and converting to Catholicism. Dahil mahal na mahal ng lalaki itong kanyang napangasawang dating Muslim na dalaga ng pangalan ay Fatima at namatay ng batang-bata, ipinangalan niya yung lugar na yun sa kanyang minamahal na asawang si Fatima. Matagal na ito, matagal na. Lumipas ang mahabang panahon yung lugar na yan, tinatawag na Fatima. Wala kang pagkapakita ng Mama Mary. Lumipas ang mahabang panahon, dun mismo noong 1917, nagpakita ang mahal na Inang Maria sa tatlong bata at siya'y nagpakilala na siya yung Lady of the Rosary. At ang sabi niya, pray the Rosary every day, mga kapatid. Na ito tayo sa it is a fact that Muslims from various nations, especially from the Middle East, make so many pilgrimages to Our Lady of Fatima's shrine in Portugal that Portuguese officials have expressed concern. Siyempre, medyo ano sila, medyo alert. Kasi talagang nagdadagsaan yung mga Muslim doon sa Portugal para mag-pilgrimage. Saan? Doon sa lugar na kung saan doon nagpakita si Mama Mary, sa Fatima mismo. Mga kapatid? So the combination of an Islamic name and Islamic devotion to the Blessed Virgin Mary is a great attraction to Muslims. So God is writing straight with crooked lines. As we will see, Fatima is a part of heaven's peace plan. It is hope for the world. Amen? Kaya, may posibilidad, kasi ngayon po, ang threat sa mundo, ang Muslim, yung mga extremista, mga kapatid. At talagang kahit di extremist, medyo threat, kasi nga po, nagpapadami sila lalo ngayon. Pag umuwi kayo sa Pilipinas, ang daming negosyanteng Muslim kahit sa kayo magpunta, sa paligid ng baklaran, sa mga mall, halos dominated ng Muslim, mga kapatid ko. Dumadami sila, mga kapatid ko. Pero, through Mama Mary, mga kapatid ko, may pag-asa na ang Muslim at Kristiyano matagal nang nagpapatay. Ang matagal nagpapatay, mga kapatid ko. Matagal nang nagpapatay, naglalaban, ay meron pong pag-asang magkaisa through Mama Mary. Amen. Eh mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, tama ang nangyayari ngayon kay Brother Mike sa gawa. Talagang si Brother Mike ay tinuturuan ng banal na Espiritu na ituro sa mga tao ang patungkol sa bagay nito. Siyang pag-asa natin ngayon sapagkat inuulit ko po, may possibility ang Third World War. Kapag ang tao ay patuloy na lumayo sa Panginoon. Sapagkat ang bawat bansa na may leader, sakit, gusto manakop. Amen? Pero, andito tayo. Alam natin, mga kapatid ko, kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, kinakailangan matuto tayo, kahit o konti tayo, when 2 or 3 are gathered in His name, God is in the midst of us. At sinabi ng Panginoon, whenever 2 of you on earth agree about anything you pray for, it will be done for you by my Father in heaven.
Huwag nating mamaliitin itong binigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan. Ano kapangyarihan? The power of prayer. Mas powerful ito sa mga sandata ng Amerika. Mas powerful ito, mga kapatid ko, sa kanilang mga missiles. Ang missile nila, hindi naman nagbibigay ng kapayapaan matapos mambomba sa magulong bansa, iniwang magulo pa rin. Lalong lumulog, mga kapatid ko. Sapagkat Diyos lang ang pwede makapabigay ng tunay na kapayapaan at kapayapaan. Now, mga kapatid, allow me to share with you the history of the Holy Rosary. Ito ay ibinigay ni Mama Mary sa pamagitan ni Saint Dominic de Guzman. Si Saint Dominic de Guzman ay nabuhay noong mga taong 1170 up to 1221. 1170 up to 1221. Siyempre, AD, in the year of our Lord, mga kapatid ko. So, mahaba pa naman na. Now, noon wala pang mga rosaryo. Before 1221, wala pa mga kapatid ko. No? Ngayon, nireveal ni Mama Mary ang rosary kay Saint Dominic de Guzman. Sapagkat noong panahon noon, laganap ang tinatawag na mga heretics. Yung mga nangangaral ng mali laban sa katuruang simbahan, ang tawag sa kanila Albigensians. So, ano teaching nila, hindi ko alam. Hindi ko na-research. Basta, sila yung mga taga-Albi, France. Sila yung nagtuturo ng mga katuruan against the Catholic Church, Albigensians. At napakaraming tao na nang sumama at pasama ng pasama, mga kapatid ko. Ngayon, anong ginawa ni Guzman? Kasi meron siyang meron siyang nararamdaman sa mga taong nagkakasala at naliligaw ng landas, nalulumbay siya. Amen? Meron siyang puso doon sa mga tao, nakikita niyang lumalayo sa Diyos. Kaya anong kanyang ginawa? Nagtungo sa kagubatan ng Toulouse, France. Lugar po ito. At doon, 3 araw at 3 gabi siyang nagdasal. Walang tigil na panalangin, 3 days and 3 nights. At walang ginawa kundi mag-web, tumangis, umiyak at nagsakripisyo. Hinahataw niya ang kanyang katawan sapagkat noon, kapatid, ang tingin nila sa katawan ay makasalanan. Kaya dapat natin itong disiplinahin, kaya sinasaktan. Kaya yung galing ang penitensya, mga kapatid ko. Later on, hindi pinapayagan ng simbahan, ni-discourage niya. Pero nung una, ganyan ang mga santo. Si St. Francis of Assisi, nung tawagin ng Panginoon, kapag dumadanas po siya ng temptation tubo sa laman, yung init ng katawan, alam niyo naman yan, mga kapatid, yung bang tukso ng laman, anong ginagawa ni St. Francis of Assisi? Tumatalon sa halaman ng katinik. Ano niya doon, sugat-sugat, tanggal ang init. Amen. Kaya pag nakita niyo kung sugat-sugat. Hindi sinasaktan, hinahataw, mga kapatid. Okay? Ganun ang kanyang ginawa. Nagsakripisyo, tumangis, nagdasal, 3 days and 3 nights, at labis siyang binigyan ng pagtitiis ang kanyang mga katawan at punong-puno ng sugat ang kanyang katawan hanggang siya po nawala ng malay. Nawala ng malay. At dito nagpakita sa kanya ang Mama Mary, mga kapatid ko. Ito sabi ni Mama Mary, mahal kong Dominic, alam mo ba kung anong armas ang ibig ng Santisima Trinidad o the Holy Trinity na gamitin para sa pagbabago ng mga tao sa daigdig? Alam mo ba? Sumagot si Dominic, mahal na nilhen. Mas nalalaman po ninyo ito kaysa akin. Dahil pangalawa kayo kay Jesucristo sa pagiging instrumento ng aming kaligtasan. Sabi niya, Mama Mary, ibig kong malaman mo na sa ganitong uri ng labanan, ang pinakamahalagang armas ay ang aking salmo o psalter. Ano yun? Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Yung psalter ay tungkol yan sa salmo ni Maria at ni Jesus. Silang dalawa, tandem. Yung tawag yan, psalter. Psalter o salmo, mga kapatid. Tinatawag na psalter o salmo sapagkat yung Hail Mary sa Holy Rosary ay katumbas ng numero o dami ng salmo 150. ni David. Ang salmo ni David ay 150. Amen? So, bawat misteryo, 10, 5 misteryo. 10 times 5, times 5, 150. Kaya tinawag din salmo sapagkat to, marami mga taong hindi aral na hindi alam i-recite yung salmo ni David. Sapagkat nung panahon noon, mga kapatid, nung panahon noon,
ang laganap na babasahin ay Latin. At maraming taong mahihirap na hindi marunong salita ng Latin at hindi marunong bumasa ng Latin. Kaya ang kanila sinasambit ay yung tungkol kay yung Salmo ni Mama Mary at saka ni Cristo. Yan, Dominic, ang pinakamailang sandata, ang aking Salmo. Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ang dalawa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Yan, Ngayon, mga kapatid, sabi niya, ibig kong malaman mo na sa ganitong uri ng labanan, ang pinakamahalagang armas ay ang aking Salmo na siyang saligang bato ng bagong tipan. Kaya kung ibig mong maabot ang mga tumigas na kaluluwa at makapalik loob mo sila sa Diyos, ipangaral mo ang aking mga Salmo. Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kapag dakay, tumayo si Dominic, natigib ng kasiyahan, diba? Nawala ng malay, koma. Nung nagpakita sa kanya si Mama Mary, sabihin ng bagay nito, tumayo siya, natigib ng kasiyahan at nagtungo sa katedral. Malaking diba? At pinatunog ng mga anghel ang mga kampana upang tipunin ang mga tao. Nung panahon noon, ang pagtawag sa tao, kampana. Mga kapatid ko. Sabi ito, pinatunog ng mga anghel ang nagpatunog, ang mga kampana upang tipunin ang mga tao. At nagsimulang mangaral si Dominic. Ngunit bahagya pa lamang sa nagsisimula sa kanyang sermon ay nagdilim ang araw. At sinundan ito ng bagyo at lindol na halos na ikinatakot ng mga tao. Andiyan pa ba kayo? Amen! Lalong natakot yung mga tao nang makita nilang gumalaw ang larawan ng Inang Maria. Lalong nadagdagan ng takot. Kasi may lindol, may bagyo, biglang nakita nila, gumalaw yung larawan ng Inang Maria. Kaya lalo silang natakot. Yung larawang yan ay larawang inilantad at daladala ni Dominic. At tumingin ang Inang Maria sa langit doon sa larawan, gumagalaw. At itinaas daw ang kamay ng 3 ulit upang manawagan sa Diyos ang Inang Maria. Ninais ng Diyos na sa pamagitan ng mga di pangkaraniwang pangyayaring ito na lumaganap ang debosyon sa Santo Rosario. Di pangkaraniwang pangyayari na yun. Habang nangangaral si Dominic, sabi na? Tumilim ang araw, bumagyo, lumindol, at gumalaw ang larawan ni Mama Mary na hawak-hawak ni Dominic. Ayan, nagpakita ng mga signs. Pinagpatuloy ni Dominic ang kanyang pangangaral ng tumigil ang bagyo sa kanyang pagdarasal. Nagdasal kasi siya, tumigil at pinagpatuloy ang kanyang pangangaral. At dahil sa napakahusay na pagpapaliwanag niya sa kahalagahan ng Rosario, halos lahat ng tao sa tulos ay malugot na tinanggap ito at tinalikuran ng kanilang mga maling paniniwala. Tinalikuran din nila ang masasamang bisyo at nagsimulang mamuhay sila bilang mabuting Kristiyano. Ayun. Dahil sa pagbibigay sigla ng Espiritu, pinuspos si Dominic ng Holy Spirit, kaya nagawa niya gano'n. Dahil sa pagbibigay sigla ng Espiritu Santo at ng atas ng mahal na Inang Birhen at ng sariling karanasan at pangangaral, nagsama-sama na. Yung kanyang galing mangaral, yung tulong ng Holy Spirit, yung message ni Mama Mary, mga kapatid, at yung kanyang experiences, lahat ng yan ay naging contributing factor upang maipalaganap ni Dominic ang pagdarasal ng Santo Rosario hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nangaral siya sa matataas at sa pangkaraniwang tao sa lipunan, sa mga scholar at mga mangmang, at sa mga Katoliko at Irehe. Pag sinabing Irehe, ito yung kalaban ng simbahan. At ginarasal noon ni San Dominic ang Rosario araw-araw bilang paghahanda na rin sa bawat sermon niya. Bago siya mag-sermon, ang kanyang preparation is Rosary. 15 minutes lang naman yun. 15 minutes. Kaya maganda rin sa picture yun. Ang ating preparation at paghahanda before we talk, 15 minutes Rosary. Amen? Napakahanda. Ginagawa ko rin po yun, mga kapatid ko. No? Ngayon, sabi dito, palakpakan muna natin sino. Isa pang palakpak habang di ko nakikita. Ang mahal na Birhen
ay sumunod na nagpakita, pangalawa na, kay San Dominic sa isang kapilya sa Notre Dame o Notre Dame sa Paris. Habang dinarasal niya ang rosaryo, habang napipray si Dominic ng rosary, nagpakita uli ang Mahalay ng Maria sa Notre Dame. At nagkataong pista noon ni San Juan na isa sa mga ngaral ng Ebanghelyo, si St. John the Evangelist. Ito sinabi, Dominic, sabi ni Mama Mary, Dominic, ang inihanda mong sermon ay maaring mahusay. Ngunit may dala ako na nasa aklat na mas mahusay kaysa sa iyong sermon, wika ng Mahal na Birhen. Kinuha ni Dominic ang aklat ng Mahal na Birhen, binasa ng mabuti, at pagkatapos na mapagnilayan ito, nagpasalamat siya sa Mahal na Birhen sa pangitainan. Nang dumating ang oras ng pag-sermon niya, kasi pari, nang dumating ang oras ng pag-sermon, humarap si San Dominic sa kongregasyon na binubuo ng matataas na tao. Kaya naman sanay sila sa pakikinig ng mga sermong pampihira. Kasi may mga sermong deep, malalim. No? At ang listener ngayon ni Dominic, mga matataas na tao na sanay makinig sa mga sermon na deep o malalim na pangangarap. No? So, sabi dito, kasalungat ang ginawang pagsisermon ni San Dominic na ipaliwanag niya sa mga tagapakinig. Salungat. Ang ine-expect ng mga listener niya matataas, very high na mga katuruan. Pero salungat, hindi yun ang kanyang ibinigay o pamamaraan ng pangaral. Sabi dito, kasalungat ang ginawang pagsisermon ni San Dominic na ipaliwanag niya sa